sets us free with the light that leads the blind to see. Voice of the word, voice for the good, voice of the hope, voice of the need, voice of the world, save me. VWTV, ang telebisyon nga may misyon. Voice of the world, save me. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga dikang newsroom and Eastern Samar News Service. Este News. Maupay nga oras, ini ang mga notisya nga nahikayhan Este News, Huwebes, Oktubre 12. Crisis Alert Level 3 igindeklarar ang Department of Foreign Affairs dito sa Gaza Strip. Diri naman mag-iimponer itong gobyerno hiton Pilipinas in mandatory repatriation hiton mga Filipino tikang ha Israel. Ngan Commission on Elections nagpahimat noon nga pasasakahan hin disqualification case iton mga kandidato didahiton barangay ngan SK elections nga magkakampanya antes iton Oktubre 19. Nahikitaan ang mga rescue divers inasa nga lalaki nga nalumos dito iniha barangay Pinanagan dinhi Haborongan. Mareport ni Alren Beronio. Nalumos nga lalaki, nahikitaan han mga rescue divers sa barangay Pinanagan, Sitio Bagong Baryo, Kakulup. Nahikitaan ng patay nga lawas in usa nga lalaki barangay Pinanagan, Sitio Bagong Baryo, Syudad Haborongan, Kakulup nga adra Oktubre 11. Sumalan report ang otoridad, ini nalumos sa ginkilalan biktima nga Hebenjo Bahado, 31 anyos. Hinabuan insidente ng alas 6 gabi kasang gabi. Ang nasabi nga patay nga lawas ay nakitaan pinagin rescue divers tikahang Cobsart ngan Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office kupod ang 78 Infantry Battalion ngan ang pipira nga mga residente. Ikukuha naman kabug-usang detalye bahin hini nga insidente. Tikan di Syudad Borongan, Alvin Beronio, Eastern Samar News Service. 5 nga mga MSMEs dito Hagiwan na partisipar dito iton bahandi Eastern Visayas Trade Fair nga binubuhat ang Mandaluyong City. May report ni Maureen Salamida. Nagpapadayon ang bahandi Eastern Visayas Trade Fair dito sa Mega Trade Hall 2 SM Mega Mall Mandaluyong City na pinangungunahan ng Department of Trade and Industry. Maabot ha 16 ng MSMEs ang nagpapartisipar di kang magdurdilaing ng mga bungtuhan probinsya ng Eastern Samar ha 16 nga booth. 5 hiniin nati kang habungtuhan Giwan, an RDR Wood and Shell Crafts, Islands Best Foods, Daiz Enterprises, Giwan Integrated Micro-Entrepreneur Association o kun GIMEA ug ang Panings Sweet Delicacies. Sumalakan dito ay Provincial Director Thelma Samonte nga adaha 35 million ang target sales para habugos nga Rehiyon 8 samtang 4.3 million naman para han probinsya. Dugong pa ni Samonte nga diri la pagbulig nga mapahitaas ang sales han kada MSMEs nga napartisipar ang panuyo hiton trade fair kundi agud mabuligan hira nga magkaada volume of orders ug maipakilala iton ira mga produkto ha iba-iba nga mga lugar han nasod. First, of course, is to generate sales. And second is to, of course, if there are sales, and then they will receive volume orders, the production of their products will be regular, and so it will generate jobs for our people. So that is why we are helping them, assisting them, so that will be more competitive in the products will be more competitive and they can penetrate more markets. So we're bringing the products here in Manila to showcase the products
that are available in our province. Ug antes isaba ka trade fair itud mga MSMEs ginpapailarom ani ni raha product development and packaging hiton usa nga produkto agud mas maging presentable ha mga mamaralit. Nananawagan naman sa monte ha mga estehanon nga adto ha Manila nga tumambong makiusa ug mamalitahan mga produkto na tikang han probinsya Eastern Samar ag suportaran an aton mga MSMEs ug an mga gugti nga mga negosyo. Tikang dinihagiwan Eastern Samar inhimo rin sa Lamida, Eastern Samar News Service. Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project igin i-implementar didahin 14 nga mga LGUs dinhi Eastern Samar nga hataas iton mga kaso in stunting o pagkabansot. Arian report. Ginti ka nga na ang implementasyon hiton Philippine Multi-Sectoral Nutrition Program o sa ini nga espesyal nga programa hiton gobyerno hiton Pilipinas ngan pinunduhan hiton World Bank. 14 nga mga local government units dinhi aton probinsya nga may ada pinakahataas nga mga kaso hin malnutrisyon ilabi na iton stunting o pagkabansot iton kaapi hin nga programa. Sumala kan Dr. Jean Marie Igargo, DOH Eastern Samar Provincial Officer nga magtitikang na iton profiling hiton mga PMNP LGU para makilala iton mga magiging kliyente o mga benepisyaryo iton programa. Iniamo iton mga kabataan, mga burod, mga nanganak na o mga postpartum nga mga nanay. Haylarom hini nga programa iton mga LGU nga kaapi hini in makarawat hin support package pinaagi hiton performance-based grants para hiton mga LGU ngan input support packages so gaditon primary health care nga nutrition commodities, municipal grant allocation nga capacity building para hiton mga barangay. Tuyo hini nga proyekto nga humataas iton paggamit iton mga tinatawag nga package of nutrition specific nga nutrition sensitive interventions. Iton hinggap nga resulta hini amo iton paghabubo iton mga kaso iton stunting usa nga klase iton malnutrisyon. May ada 235 nga mga LGU habugos nga nasod iton ginkukonsiderar nga may ada hataas nga antas iton kapobrihan ngan malnutrisyon. Dinhi Eastern Samar ini nga 14 nga mga bungto nga aada iton programa amo iton Arteche, Balangkayan, Canavid, General MacArthur, Hiporlos, Hernani, Hipapad, Lawaan, Maslog, Maydolong, Mercedes, Cura, San Julian ngan San Policarpo. Madalagan hin upat ka tuig ini nga proyekto mahuhuman yan hiton 2026. Department of Health iton panguna nga nag-iimplementar upod iton Department of Social Welfare and Development ngan iba pa nga mga ahensya hiton gobyerno. Top 6 regional and provincial level most wanted person dakop didahin joint operation han mga pulis dinhi Eastern Samar. May report ni Alren Beronio. Top 6 regional nga provincial level nga most wanted person dakop didahin joint operation ng kapulisan na Eastern Samar na kuluphan Oktubre 11. Pinagan kapulisan han Taft Police, ESPPO Intelligence Unit, PIT Eastern Samar ng iba pang coordinating team, manilang pusong na dakop kinusang akusado naging kikilala kumo top 6 most wanted person na sinirangan Visayas. Ginserbian warrant for arrest ha barangay 1 iton bungtiton Maslog, Eastern Samar kakulop han alas 4:45 han kulop po. Ining akusado 53 anyos nga lalaki waray asawa ng trabaho ng residente ton Pulangi Taft. Ini na pagsupak ang balood nun ng Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 han RA 9208. An akusado na ada iton panginano iton Taft Police para iton documentation bago ikadto han iya court of origin. Tikan ini syudad Hamburangan, Alren Beronio, Eastern Samar News Service. Ang Commission on Elections inagsalawad na hinubenta isay sa mga disqualification cases kontra hin mga kandidato para itong 2023 barangay ngan sangguni ang kabataan elections darahin ginaaligar nga premature campaigning. Nagsaring pahicomelec Chairman George Garcia nga ang komisyon inakapagpagawas na damanhin 6,000 nga mga show cause orders ngadtuhin mga kandidato nga ginaakusar hin temprano nga pangangampanya. Nagpatapo ni Garcia nga ira mariresolbar ini nga mga kaso antes iton eleksyon niyan hiton Oktubre 30. Hadto pa man nagpahimat no na ang COMELEC nga dahiton mga kandidato nga diri anay magkampanya kun diri pa magtikang iton campaign period. Bisan iton pagbutanghin mga posters ngan panhatagin mga flyers in mahugot nga igindidiri antes iton Oktubre 19.
Igen pailarom na ang Department of Foreign Affairs iton Gaza Strip pailarom hin Crisis Alert Level 3 nga nagtatawag para hin voluntary repatriation dahil ito nagpapadayon nga pagbomba iton mga Israelis dito ha Gaza. Pero nagsiring ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega nga iton Gaza la ito naka-alert level 3, nagpapabilin ha alert level 2 iton Israel. Diri naman iginrekomendar iton gobyerno iton mandatory repatriation iton mga Filipino dito ha Israel. May ada haros 30,000 nga mga Pinoy ha Israel, 137 naman aadto ha Gaza. May ada na pipira nga mga Pilipino dito ha Gaza ang naghangyo in repatriation pero nagsiring ang mga otoridad nga makuri iniya na kay padayon pa iton Aragway nagimponer ang Israel hin blockade hiton Gaza. Didan pinakabago nga report nagsiring ang Israel nga 1,200 na ang namatay dito ha Ira samtang nahireportan Hamas nga masobra 1,000 katawo naman ang namatay ha Gaza didahiton padayon nga paggulo siton Israel. Nagsaring naman ang United Nations nga naabot nahin sobra 300,000 katawo ang na-displaced dito ha Gaza. Naghayag gihapin ka alarma iton UN OCHA dara kay damo na nga mga balay ang nagkahihibang. Makuri makasulod ngan makuri makagawas tikang ha Gaza, puwera pa hiton problema hiton tubig ngan kuryente. Sumalakan DFA Undersecretary Eduardo De Vega, amo ini iton sitwasyon niya na ha Gaza Strip kataliwan hiton binubuhat yan nga pagbulos iton Israel. Masobra 300,000 katawo na ang persado nga nagkalagiw tikang han ira mga balay dahil iton padayon nga pagbomba hiton Israel. Iton DFA inya na nakikipagsumpayan hiton ira mga diplomatic contacts para makagawas in 70 nga mga Pilipino nga karuyag na umuli nganhi. Waray naman mandatory repatriation iton mga Filipino tikang ha Israel dara kay damo nga mga OFW ito nagdesider nga magpapabilin anay hira didto bisan habot nga iton gyera. Ginsagdo na naman iton mga otoridad iton mga Pilipino nga likayan anay iton pagkinagawas tikang iton mga balay dara kay delikado iton sitwasyon. Magpapadayon iton mga sumat kataliwan hin mga pahinundo. STN News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Nung iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. STN News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. STN News. Kristiyano ako, kaya makabayan. Nakita natin ang lalong lumalala na political system ng ating bansa. Mabilis na paglaganap ng political dynasty. Pamilya ang nagpatakbo ng ating bansa. Okay lang sana kung nag-sacrifice at naglilingkod. Ang nangyayari ay ginawang hanabuhay at negosyo ang politics. Ang paggamit ng pera sa panahon ng eleksyon ay sinisira ang ating demokrasya at pinapalala ang korupsyon. Papayag ba tayo na ito ay patuloy na mangyayari sa ating bansa? Kaya sama-sama tayo na baguhin ang ating bansa. Live and promote the culture of patriotism, love of country, promote the culture of honesty and the value of service. Dapat mamuhay ang mga Pilipino na puno ng dignidad. Kung ang mga Pilipino ay mamuhay na may dignidad, nagiging kawangis at larawan tayo ng Diyos. STN News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Nung iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. STN News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. STN News.
Karuyag ni Senator Sherwin Gatchalian in lagidgid nga investigasyon nga dahan pinakabag-o nga data breach di dahan system hiton Philippine Statistics Authority. Sumalakan Gatchalian, nakakaalarma ini nga sitwasyon dara kay diri pangani nare-resolbar ang hacking ha PhilHealth usa na daman nga ahensyahan gobyerno ana kompromiso iton online security. Siring paniya, nagpapakita la ini nga diri makusog iton mga infrastruktura dinhi kontra iton mga tarho ga cybersecurity. Mahinunumduman nga usa nga ransomware attack ang nakaiguhan website ngan online application han PhilHealth nga niya naman han Miyerkules nagsiring ang PSA nga nagkamay-adahin breach nga ginaaligar ang nakaapektuhan ira community-based monitoring system. Sumalakan Gatchalian, iton CBMS in may ada importante nga personal information nga ginagamit pag-assess iton kapobrihan nga hiton level ha mga barangays. Nananawagan hiya nga dayton DICT nga National Privacy Commission nga mag-imbestigar para mahibaruan kung hino nagpapaluyo hini nga mga hacking. Kinahanglan gihapon may ada buhaton hini nga mga ahensya para diri nangahaw ini mahinabo. Ngan para iton mga sumati kang halangyaw naghihimuhin mga pitad iton Egypt para malikayan in Exodus o pagkalagiw hiton mga tao tikang ha Gaza Strip ngadto hiton ira teritoryo ha Sinai Peninsula. Ito nagpapadayon nga panbomba hiton mga Israeli in nakapaod yan na hiton crossing dito hiton nag-uusahan nga exit point tikang nga Gaza. Naalarma iton Egypt hini nga pinakabag-o nga mga panhinabo. Nananawagan hira ha Israel nga tagan wada nga makagawas iton mga kabataan nga mga kababayenan. Nagsiring Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi nga delikado iton sitwasyon ha Gaza. Nga niton Egypt inagduduso nga magkamay-ada hinegosasyon para maabot in solusyon nga dahini nga kasamukan. Nakikipaghimang raw hira hiton ira mga regional nga international partners. An Rafah border crossing in sarado la gihap ngan ginbabantayan ini hiton mga Egyptians. Ini amula iton maaagyan hiton mga tao tikang ha Gaza at ipakadto ha Sinai Peninsula. Iton Gaza inapapalibutan hiton dagat ngan hiton Israel. Niyan ang Lunes 800 katao ang tinabo ka Rafah tikang ha Gaza. Iton gobernador hiton North Sinai inagaandamnahin mga plano in kaso bumutoy na sa nga krisis dara iton sitwasyon na dito ha Gaza. Tikang han Sabado waray hunong iton kanan Israel panbomba dito ha Gaza pagbulos inihan pinakamadugo nga pag-atake nga iginlunsad han Hamas niyan ha nakalabay nga Sabado. Nakarikupo hinduga nga debris ngan gintatahapan nga human remains ang US Coast Guard tikang inihan submersible nga nadisgrasya mentras napipakadtuhan ilarom han Atlantic Ocean para makakita han nalunod nga Titanic niyan han nakalabay nga Hunyo. Ang 5 katao nga sakay han submersible nga Titan inamatay han mag-implode ang sakayan nga gintatag-iya han US company nga Ocean Gate. Narikupohan mga marine safety engineers iton kanan Coast Guard Marine Board of Transportation and submersible. Ang mga debris iniging papailarom yanahin analysis iton mga medical professionals sa Estados Unidos. Ang 5 katao nga sakayhan Titan amo hira Hamish Harding usa ini nga British explorer, hi Paul Henry Nargeolet usa ini nga Pranses, an bilyonaryo nga hi Shahzada Dawood ngan han ianak nga hi Suliman ngan ang CEO han Ocean Gate nga hi Stockton Rush. Nakitaan ang debris field mga 1,600 pies tikang han Titanic, mga 400 milyas tikang inihan Newfoundland dito Canada. Sumalahan mga eksperto, namatay largo ang mga biktima han mag-implode ang Titan darahan makusog nga pressure tikang hadagat. Ini ang mga notisya nga nahikayhan ST News, amo inihiiden. Salamat sa iyo tanan. ST News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Nung iba nga sinasaligan,